Kung gusto ng Golden State Warriors na magkaroon ng mas magandang pagkakataon na lumaban para sa championship sa darating na season, alam nating lahat kung sino ang pinakamahalagang player na kailangan nilang tulungan. Si Stephen Curry pa rin ang sentro ng championship hopes ng Golden State. Pero habang papalapit ang bagong season, dalawang bagong pangalan ang dumating na maaaring makatulong para hindi na kailangang gawin ni Curry ang lahat para sa Warriors. Ang dalawang manlalarong iyon ay sina Brandon Williams at Georges Niang. Sa unang tingin, maaaring hindi ito ang mga signing na magpapagulat sa buong NBA. Hindi sila mga superstar. Hindi sila mga franchise-changing players. Pero minsan, hindi naman kailangan ng isang team na kumuha ng panibagong superstar para maging mas competitive. Minsan, ang kailangan lamang ay ang tamang players na kayang punan ang mga partikular na problema ng isang team. At iyon mismo ang maaaring maging dahilan kung bakit interesante ang pagkuha ng Warriors kina Williams at Niang. Si Brandon Williams ay pumirma ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $2.6 million, habang si Georges Niang naman ay pumirma ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $3.9 million. Sa kabuuan, gumastos ang Golden State ng $6.5 million para sa dalawang bagong additions na ito. Pero ang mas mahalagang tanong ay hindi kung magkano ang kanilang kontrata. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang kaya nilang dalhin sa court. Dahil kung magiging tama ang kanilang roles, maaaring mas maging malalim at mas balanced ang Warriors. At para kay Stephen Curry, maaaring ito ang pinakamahalagang bahagi ng dalawang signing na ito. Simulan natin kay Brandon Williams. Si Williams ay isang 6-foot, 1-point guard na galing sa Dallas Mavericks. At kaya rin niyang magbigay ng scoring kapag kailangan ito ng kanyang team. At dito maaaring maging napakahalaga ang kanyang role sa Warriors. Dahil kapag si Stephen Curry ay nasa bench, kailangan pa rin ng Golden State ng player na kayang gumawa ng offense. Hindi maaaring bumagsak ng todo ang production ng team sa tuwing nagpapahinga ang kanilang superstar. At maaaring si Brandon Williams ang isa sa mga players na makakatulong para maiwasan iyon. Isipin natin ang isang sitwasyon kung saan nasa bench si Curry sa second quarter. Sa halip na umasa lamang ang Warriors sa kanilang ibang shooters, maaaring gamitin si Williams bilang isang guard na kayang umatake at gumawa ng sariling shot. At kapag nakakuha siya ng momentum, maaari niyang bigyan ng Warriors ng instant offense mula sa second unit. Hindi naman kailangang maging 20-point scorer si Williams para maging valuable. Ang kailangan lamang ng Warriors ay maging consistent siya sa kanyang role. At may mga pagkakataon na ipinakita na niya kung ano ang kaya niyang gawin. Noong Christmas Day noong 2025, habang naglalaro pa siya para sa Mavericks, nagkaroon siya ng napakagandang performance laban mismo sa Warriors. Nagtala siya ng 26 points at nag-shoot ng 9 of 12 mula sa field. At hindi iyon ang kanyang pinakamalaking scoring game. Noong March 7, 2025 laban sa Memphis Grizzlies, nagkaroon siya ng career high na 31 points. Sa katunayan, maaring ito ang pinakamahalagang tanong tungkol kay Williams. Hindi kung kaya ba niyang umiscore ng maraming points kasama si Stephen Curry. Ang tanong ay kung kaya ba niyang gumawa ng sapat na offense kapag wala si Stephen Curry sa court. Kung mapatunayan niya iyon, maaaring maging napakahalaga ng kanyang role sa Warriors. Pero hindi lamang si Williams ang bagong player na dapat bantayan. Dahil may isa pang addition ang Golden State na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang offense. At ito naman ay si Georges Niang. Kung si Brandon Williams ang maaaring magbigay ng scoring at playmaking mula sa bench, si Niang naman ay maaaring magbigay ng isang bagay na palaging mahalaga kapag si Stephen Curry ang nasa court. At iyon ay spacing. Sa kanyang NBA career, nag-average si Niang ng 7.4 points bawat laro sa 544 games. Pero mas mahalaga kaysa sa kanyang scoring average ang kanyang shooting ability. Si Niang ay isang career 40% 3-point shooter. At kapag pinag-uusapan natin ang Warriors, napakahalaga ng ganitong klase ng player. Dahil kapag nasa court si Stephen Curry, hindi mo maaaring basta-basta iwan ang mga shooters sa perimeter. Kung susubukan ng defense na mag-double team kay Curry, maaaring magkaroon ng open shot si Niang. Ang training camp at preseason ang magiging unang malaking test para sa kanya. Kailangan makita ng Warriors kung kaya pa ba niyang gumalaw ng maayos, makipagsabayan sa NBA athletes, at panatilihin ang kanyang shooting sa mataas na level. Kung healthy siya at maibabalik niya ang kanyang dating shooting form, maaaring maging very useful player si Niang para sa Golden State. At may isa pang interesting detail tungkol sa kanyang pagdating. Hindi naman ganap na bago sa kanya ang Warriors organization. Naglaro na siya para sa Santa Cruz Warriors, ang G League affiliate ng Golden State noong 2017-18 season. Ibig sabihin,
mayroon na siyang dating connection sa organization at sa kanilang basketball environment. At bilang isang veteran na matagal nang naglalaro sa NBA, maaari rin siyang makatulong sa young players ng Warriors. Ngayon, kung pagsasamahin natin sina Brandon Williams at Georges Niang, makikita natin na magkaiba ang kanilang roles. Si Williams ay maaaring maging player na umaatake. Si Niang naman ay maaaring maging player na nagsi-space sa floor. Si Williams ay maaaring gumawa ng offense gamit ang bola. Si Niang ay maaaring magkaroon ng impact kahit hindi hawak ang bola. At kapag pinagsama mo iyon sa presence ni Stephen Curry, maaaring magkaroon ng mas maraming options ang Warriors. Hindi ibig sabihin na dahil kinuha ni na Williams at Niang ay automatic ng championship contender ang Golden State. Hindi rin ibig sabihin na sila na ang magiging sagot sa lahat ng problema ng team. Ang Warriors ay may mas malalaking tanong na kailangan pa ring sagutin. Pero ang kanilang role ay maaaring mas simple. Kailangan nilang maging quality complementary players. Para kay Brandon Williams, kailangan niyang maging reliable offensive option kapag nagpapahinga si Curry. Para kay Georges Niang, kailangan niyang maging consistent shooter at veteran presence. At kung pareho nilang magagawa ang kanilang roles, maaaring mas gumaan ang trabaho ni Stephen Curry. Dahil habang tumatanda ang isang superstar, hindi lamang scoring ang mahalaga. Mahalaga rin kung gaano karaming pressure ang kailangang dalhin niya bawat gabi. Kung may player na kayang gumawa ng offense kapag wala siya, mas makakapagpahinga siya. Kung may shooter na kayang mag-space sa floor, mas magiging mahirap para sa defense na i-double team siya. At kung mas malalim ang bench, mas maraming options ang coach kapag dumating na ang close games. Kaya maaaring hindi flashy ang dalawang signing na ito, pero maaaring may malinaw na logic sa likod ng kanilang pagkuha. At marahil ang pinaka-interesting na bagay na dapat bantayan ngayong season ay kung paano sila gagamitin ni Steve Kerr. Gaano karaming minutes ang makukuha ni Williams? Magiging regular ba siyang bahagi ng second unit? Makakakuha ba si Niang ng consistent minutes kapag kailangan ng Warriors ng additional shooting? At higit sa lahat, paano magbabago ang performance ni Curry kapag mayroon siyang dalawang bagong players na maaaring makatulong sa kanya? Iyan ang mga tanong na masasagot lamang kapag nagsimula na ang regular season. Pero may isang bagay na siguradong magiging interesting. Kung biglang magkaroon ng malaking scoring game si Brandon Williams sa isang importanteng matchup, hindi na natin siya titingnan bilang simpleng off-season signing. Kung si Georges Niang naman ay tumira ng sunod-sunod na 3-pointers sa isang playoff game, biglang maiintindihan ng lahat kung bakit siya kinuha ng Golden State. At kung pareho silang maging effective sa kanilang roles, maaring mas maging dangerous ang Warriors kaysa sa inaasahan ng maraming tao. Dahil sa huli, hindi naman kailangang maging superstar ang lahat ng players sa championship team. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng mga players na alam kung ano ang kanilang trabaho. At iyon mismo ang kailangang patunayan ni na Brandon Williams at Georges Niang. Si Williams ay kailangang patunayan na kaya niyang maging offensive spark plug. Si Niang naman ay kailangang patunayan na kaya pa rin niyang maging reliable floor spacer at veteran contributor. At kapag nagawa nila iyon, maaring magkaroon si Stephen Curry ng dalawang bagong weapons na hindi kailangang agawan siya ng spotlight para maging valuable. Kaya ngayong papalapit na ang bagong NBA season, siguradong isa ito sa mga storyline na dapat nating bantayan. Dahil maaaring ang dalawang manlalarong ito ay hindi ang pinakamalalaking pangalan na dumating sa Golden State. Pero maaari silang maging dalawang pieces na kailangan ng Warriors para maging mas malalim, mas flexible at mas mahirap talunin. At sa huli, iyon ang tunay na tanong. Maaari bang maging sapat ang Brandon Williams at Georges Niang para bigyan si Stephen Curry ng mas magandang pagkakataon na muling habulin ang NBA Championship? Malalaman natin iyan kapag nagsimula na ang season. At kung magiging tama ang kanilang fit, baka balang araw ay tingnan natin ang dalawang signing na ito at sabihin nating tahimik man ang move ng Warriors, pero ito pala ang eksaktong kailangan nila. Anong masasabi nyo sa signings na ito mga kaibigan?